Wag mo na kayong mangarap. Okay. Anyway, and I just want to take this opportunity rin para humingi ng, again, sinabi naman natin sa ating mga co-workers, mga kamanggagawa kay Kristo, sapagkat maraming hindi nagluto at nagutom. Huwag po kayong mag-alala, kami rin po, di kami nakapagluto. Nagutom si mama wala nakain sa taas nung last week eh. Kaya pasensya na po mamaya, tuloy na po tayo sa Chowking. And then again, re-reinforce po lang po natin ang ating 5-day proclaim fasting. Magpalista na po kayo. Kung hindi po kayo nakapagpalista, mag-chat lang po tayo sa GC natin. Napakahalaga po kasi ito po yung bagay lang na pwede nating kontrolin. Ano po yung ibig sabihin natin? Ang panahon, hindi po natin makokontrol yan. Kahit magplano ka, kahit naman sa professional, di ba, na may mga bagay na napopospone. So, ganun din po sa atin. Hindi ho natin pwedeng i-risk yung mga gamit natin. At syempre, yung kalusugan natin. Mas mahalaga po, prioridad natin ang ating kaligtasan at yung ating mga kagamitan din. Dahil yan po ay pinondohan natin, hindi natin pwedeng i-risk yan. Tapos, pati yung ating, meron tayong K3, meron tayong K6. Ano yung nadagdag ngayon? K4, di ba? Kapatid, tama ba? Ano sabi ko kanina? Kalinga ako sa mga kapatid kay Kristo. Ayun. So, diba, K4. Mahilig kayo sa K, ano? Meron tayong K3, K6, K4. K9. Gusto nyo K9? So, sunod, pag-isipan natin yan. Kasi alam nyo po, no, ito po ang nauunawaan ko. Sana po makita natin. Ito na po yung panahon na tayo naman po yung nagtumutulong. Matagal na panahon po tayo, may mga tumutulong na hindi natin ka-churchmate. Diba? Pero kapatid natin kay Kristo, andyan yung Argante family, Villa family, Duya family, at napakarami pa pong mga pamilya. At nung Wednesday po, nang nagkaroon ng fellowship dito yung mga pastors, alam nyo, naalala ko yung panahon na maliit yung church natin eh. Na nahihiya tayong magpa-fellowship dito eh. Pero ngayon, di ba, meron tayong sense of pride. Diba? We are proud do sa ginawa ni Lord sa church natin. And ito na po yung panahon na dapat yung mga blessings na binibigay ni Lord, huwag na natin ipagdamot. Tayo naman, panahon na natin para tumulong. So ngayon po, yung any amount po, suportahan natin ang ating mga kapatid kay Kristo na nasa bundok po ng Montalban. Mapalad po tayo dito dahil dito nakakapunta pa rin tayo ng palengke. 'Di ba? Kahit maulan, dito nakakalaboy pa rin tayo. Nakakalangoy pa nga ata yung may lumalangoy pa ba sa wawa? Wala na, no? Malalim na ba yung wawa ngayon? So sana po maintindihan natin. At nasa yugto na po tayo ngayon ng panahon na hindi na tayo naman yung tutulong. Kasi alam nyo po, no, hindi ko sinasabing hindi natin kailangan ng tulong ng iba. Pero kung gusto po natin dumating yung tulong galing sa iba, kailangan tayo po mismo ay tumulong din. Kasi sapagkat gagantihan po tayo ng Panginoon base sa ginawa natin. 'Di ba? So lahat ng gagawin natin, isusuklian ng Panginoon because God rewards and He also disciplines. Balanse siya. 'Di ba? Lahat kung ano ang iyong tinanim, 'yun ang iyong aanihin. So naniniwala tayo, ito na po yung panahon na tayo naman ang tumulong as a church. Ang magandang bagay dito, any amount po pagtulungan natin. Although meron po tayong goal, 40 families ang isang pamilya, 300 pesos. And kagaya nung nasabi na kanina, i-chat nyo lamang po yung mga taong kinauukulan dito. At ito po'y paghahanda rin para sa next year. Meron po tayong proyekto, 1D. One dakot. Yan. Ano po yung one dakot? Parang isang dakot. Iniba lang natin para maganda. Kasi one family tayo. So, pero sa susunod na po natin na-explain yon. Kung ano man yon, may kinalaman din po sa bigas yan. So yung mga matatandang katulad ko, kasama na rin po ako sa matanda, ay alam nila siguro nila yung isang dakot na yan, yung bigas. But anyway, tayo po ay tumuloy ngayon sa ating mensahe. Nasa shepherdship pa rin tayo. Tingnan natin. So, bago. Bago yung ating clicker. Naninibago tayo. Testingin natin. Ba't wala? Ayan, meron kailangan may sound eh. Tik. Ayan, meron. So ngayon, again, tik. Ayan, may tunog So pa nga, ayan, ito po ang ating 30th anniversary, YesOSCC, the Shepherd's Sheep. So, owned, known, led, sent. Tapos na po tayo dito sa unang dalawa. Ano po yung unang dalawa? Basahin natin yung number 1. 1, 2, 3, go! Yan, tayo ay pag-aari.
ng ating mabuting pastol at alam natin ang ibig sabihin ng pag sinabing pag-aari, hindi ito parang material, pag hindi ka na kailangan ay itatapon, kundi ikaw ay kanyang inaalagaan, ikaw ay kanyang pinahahalagahan. At number 2, 1, 2, 3, go! Yan, kilala tayo ng ating mabuting pastol. Kung tayo lalapit sa kanya, hindi tayo i-reject, hindi tayo ipagtatabuyan kasi kilala ng ating mabuting pastol na si Jesus ang mga kanyang mga sheep or kanyang mga tupa. At ngayon, ano kaya ang pangatlo natin? Yan. Yung 1, 2, 3, go. Led by the shepherd. So pag sinabing led by the shepherd, pinapangunahan ng pastol. So bilang tanda ng paggalang sa salita ng Diyos, iniimbitahan ko ang lahat na tumayo at basahin natin. At sana kabisado na natin ito. Kabisado nyo na ba? Nagtatawanan kayo. Sige na natin Basahin na lang muna natin. No, next week, mukhang mag-iiba tayo, pero basahin muna natin to. 1, 2, 3, go! Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Sabi sa English, go! My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sapagkat napakahalaga po na kailangan kami ay pangunahan mo. Panginoong Hesus, aming mabuting pastol. Sapagkat maraming bagay na hindi namin alam ang hinaharap, hindi namin alam yung mga dangers sa paligid. Kailangan namin ang gabay mo, Panginoon. At dito, bilang mga tupa na madaling maligaw, madaling malinlang, Panginoon, kailangan namin ang iyong gabay. At dito, turuan niyo po kami, Panginoon, kung paano namin malalaman ang inyong gabay, ang inyong pangunguna po sa buhay namin. Pagpalain niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. So, nakita naman natin kung ano yung mga keywords dito. So, upang ikaw ay mapangunahan ng mabuting pastol, ano yung kailangan nating gawin? So, nabasa na natin kanina, merong 2 clue. May 2 clue o 2 phrase doon na action word, 2 bagay na kailangan natin gawin. Kasi hindi lumitaw yung salitang pangunahan. Hindi lumitaw yung salitang led, pero ito yung 2 bagay para tayo ay mapangunahan. Kasi ang totoo, hindi naman lahat ng mga pastol, o to be specific, hindi lahat ng Kristiyano talaga ay napapangunahan ni Kristo. Naniniwala ba kayo doon? 'Di ba? Kasi at the end of the day, decision pa rin natin ang masusunod. Alam natin na dapat si Jesus ang masunod sa buhay natin. Alam natin na ang Diyos dapat ang masunod, ang kanyang plano, ang kanyang kalooban, pero maging realistic tayo. Sa kaduluduluhan, tayo pa rin ang magdidesisyon kung sino ang masusunod. Kaya nga ang laging larawan dito, sino yung driver ng buhay natin. Ang larawan, tayo yung driver, pero sino yung susundan mo? Si Jesus ba? Yung, di ba merong kantan, Jesus takes the wheel? So, ibig sabihin, ikaw mag-drive ng buhay ko. Tama ba yung title? Jesus takes the wheel. Si Carrie Underwood yata kumanta nun. So, ito, unang bagay, base na rin sa nabasa natin, sabi dito sa verse 27, nakikinig sa akin. Ito ang unang hakbang para tayo ay mapangunahan ng ating mabuting pastol. 1, 2, 3, go! Yan, pakinggan ang tinig ng mabuting pastol. Dito pa rin tayo sa John chapter 10. Paano mo pakikinggan? Ang unang-unang kailangan mong gawin, letter A, 1, 2, 3, go. Yan, hindi nagpapa-impluwensya sa udyok ng mundo. Bakit? Kasi hindi lahat ng tinig na naririnig natin sa mundo ay galing sa Diyos. When we say tinig, pag sinabi nating tinig, hindi ito nangangahulugang literal na naririnig. Papaliwanag natin, sabi dito sa verse 5, hindi sila susunod sa iba, kundi tatakbong palayo, sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Ano yung, nabasa na natin ito last week, ano yung context nito? Diba? Merong kulungan, at merong yung mga hindi kasama, yung hindi tunay na pastol, pumapasok sila sa hindi pintuan. Tumatalon sila, ang tawag sa kanila dito, mamaya mababasa natin, mga magnanakaw at tulisan, sabi dito, babasahin ko na rin, diba? Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. So yun yung larawan.
So, merong mga nag-iimpluwensya sa atin. So, babalikan natin yung verse 5. So, asan dito yung hindi nagpapa-impluwensya sa udyok ng mundo? Hindi sila susunod sa iba. Bakit? Kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Pag sinabing iba, hindi ito ang ating mabuting pastol. Sabi sa verse 8, inulit na naman, ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Nakikita niyo yung larawan dito? Yung larawan dito, kailangan alam natin kung alin dito ang impluensya ng mundo. Kung alin dito yung hindi galing sa Diyos. Again, hindi ito literal na naririnig natin. Pero ano ba yung pangunahing aral dito? Ito, sabi dito, basahin natin. 1, 2, 3, go! Maraming tinig ang nakapaligid sa atin. Tinig ng mundo, ibang tao, laman at kaaway. Bilang mga tupa ni Kristo, hindi lahat ng tinig ay dapat nating pakinggan. So dito, merong 4 na ibinigay. Una, yung tinig ng mundo. Pag sinabi nating mundo, kailangan malaman natin, ito yung sistema. Diba? Meron kasing mundo, as in earth, na ginagalawan natin. Meron namang mundo, maaaring tumukoy din ito sa mga tao. Pero ang tinutukoy na mundo dito ay yung sistema ng mundo. Kung paano ba yung mga bagay na lamang ay nagiging, even yung kasalanan ay nagiging normal na lang. Diba sa WNBA, sinong nakakasunod sa WNBA? Nung isang araw po, nag-meeting yung mga leaders ng WNBA to discuss what is a woman. Ano ba ang babae? Kasi ino-open nila na yung mga trans women, ay dapat, or pag sinabing trans women, mga lalaki po sila, na they declared na babae daw sila. So naging issue po ito kasi nung nakaraan, nagdeklara yung dalawang lalaki, si Enes Kanter at si Royce White, dahil sabi nila, binasa nila yung rules, mukhang eligible kami. Mga lalaki po sila, galing sila na NBA. Eligible kami para magpa-draft sa WNBA. So ngayon nagka-meeting ang WNBA na i-discuss natin ano ba yung babae. Napakadali naman, di ba? Kahit hindi nyo kailangan maging scientist para malaman nyo na babae. Di ba? Sabi nga ni, sino ba yung sikat na Ricky Reyes? Tsaka sino pa isa, di ba? Sabi, kahit gilingin mo man ng baklang hamburger, sabi yung ganun. Sabi niya po mismo yun, bakla pa rin hamburger yan. Parang ganun yung kanyang term. Kasi meron po mga pa rin, di ba, na mga kagalang-galang pa rin kahit yung kanilang paniniwala. So dito, napaka-delikado po nito, Sa ibang bansa po, meron nga dinidemanda ang pastor kapag ayaw nilang ikasal yung transgender. So hindi ito issue lang ng morality, pero issue din ito ng karapatan natin na parang gusto nilang maniwala tayo sa sistema nila. Pero kailangan natin kung ano yung sistema na naaayon sa salita ng Diyos. Alam na natin kung ano yung lalaki at ano ang babae. Pero hindi lamang ito tumutukoy sa gender. Ito'y tumutukoy sa lahat ng uri ng ating pamumuhay. So ngayon lang na i-emphasize lang ito, pero lahat po ng klase ng kasalanan na nagiging normal na lamang. 'Di ba yung nakikita natin ngayon, sabi nga ni Vico Soto, nung pumasok siya sa pagiging mayor, normal na lamang ang korupsyon. Normal na lang ang palakasan, normal na lang yung mga pagnanakaw, normal na lang yung mga under the table. Nahirapan si Mayor Vico Soto. Pero dapat hindi ito nanonormalize. Kaya sabi nga niya sa isang speech nung nakaraan lang, nagtataka siya na pag yung mga tao ay gulat na gulat sa kanyang ginagawa. Bakit? Kasi sanay tayo na ang kasamaan, korupsyon, pagnanakaw ay normal na lamang. Dapat hindi siya normal. Ito rin yung tinutukoy natin dito. Tinig ng mundo. Kahit lahat na yan gumagawa, pare-pareho, pero pag yan, ang sistemang yan ay hindi ayon sa plano at kalooban ng Diyos, kahit napakarami nila, ikaw mag-isa ka lang, gawin mo yung tama. Ito yung tinutukoy natin, na yung tinig ng mundo. Napakahirap po niyan. Diba? Pag pupunta tayo sa trabaho natin, pupunta tayo sa eskwelahan natin, pupunta tayo sa barkada natin, mas madali hong ma-impluwensyahan ng masama. Diba? Yun nga yung sinabi dito, tao, ibang tao, yung pangalawa. Mas madali hong mag-influence. Totoo, maging honest tayo. Mas madali nga pong bilang Kristiyano, mas madali pa rin minsan mag-share ng mag-trip Kahit Kristiyano ka na Ang hirap-hirap pong mag-share ng gospel,
Pero mas madaling mag-share ng kalokohan. Naiintindihan mo natin yan, galing din tayo dyan eh. Naging kabataan din ako. Pero alam natin, ito yung realidad ng mundo. Kasi minsan mas masaya yung masama. 'Di ba? Pero sa umpisa lang 'yun. Kasi yung epekto niyan. So dami natin nakikita, 'di ba? Merong mga nasa expressway mangbabato ng bato. Trip lang nila tapos may tinamaan na sasakyan. Minsan meron nung nakapanood nung nakaraan, last week lang, tinanggal yung ginagawang kalsada, tinanggal yung mga warning device, may nahulog na motor sa butas. Sino nakapanood nun? So, di ba yung mga ganyang klaseng mga ginagawa, minsan mas madali, at mga tropa-tropa pa yon. So, mag-iingat tayo sa impluensya ng mga tao sa paligid natin. Kasi ang totoo, merong masamang impluensya, merong mabuting impluensya. At ang challenge sa atin, mga Kristiyano, magpalakas tayo, magpatatag tayo sa ating pananampalataya. Kasi dapat hindi nananatili na tayo laging lumalayo sa masamang impluensya. Ano yung punto? Dapat dumating sa buhay natin na ikaw naman ang maging good influence. Kasi kaya nagiging kaunti ang mabubuting tao, yung mga good influence na nanahimik. Parang evangelism lang yan eh. Kaya marami ang napapahama, kaya mas mabilis dumami ang kasamaan. Kasi yung mga nakakaalam ng mabuting balita ng Diyos, tahimik. Di ba? Tapos na yung panahon, na lalayo ka na sa bad influence, lalapit ka na. Kaya nga si Jesus tinawag siyang friends of the sinner. Nilapitan niya talaga yung masasama kahit na siya ay hinahatulan. Bakit ka sumasama sa mga maniningil ng buwis? Bakit ka sumasama sa mga magnanakaw na yan, mga prostitute na yan? Hinahatulan si Jesus. Pero alam ni Jesus ang purpose niya. Kasi hindi dapat nananatili na ikaw Kristiyano, lagi ka nalang lalayo sa bad influence. Kailangan tumatag tayo sa pananampalataya. Tayo naman yung maging mabuting tinig sa mundong ito. Tapos sabi dito yung laman, yung flesh. Yung lust of the flesh, ang lahat. Yung lust of the eyes. Yung pagiging sakim. At syempre yung tinutukoy ditong kaaway. Minsan naririnig nating tinig yan, ano? Nakaraan may nakausap ako na may pinapagawa sa kanya. May dumarating ba kayong gano'n? Alam nating masama. Kahit ako po, no? Minsan pa nga may nagmumura sa isip ko eh. Mga ganyan. Napakahirap po, no? Mga alam mo na hindi ito galing sa Diyos. Kailangan ma-recognize natin, hindi ito galing sa Diyos. Hindi ito galing sa Diyos. Kasi, mahalaga, para ikaw malaman mo ang tinig ng Diyos, kailangan alam mo yung tinig ng Diyos para masabi mo na ito'y hindi galing sa Diyos. Galing ito sa kaaway. So parang ganito yan, ano? Sino mga matatanda rito? Ay, wala pa pala, mamaya pa. So dito muna tayo sa letter B. Pangalawang bagay, so kung una, kailangan hindi tayo nagpapa-impluwensya sa udyok ng mundo, ito naman kailangan natin gawin. Kumbaga, ito yung solusyon. 1, 2, 3, go! Yan. Ang conviction. Yung ginagamit nating salita rito ay conviction. Kasi mas gusto kong gamitin ang salitang ito kaysa yung hear. Baka kasi maliteral eh. Kahit ako po, maamin ako sa inyo, hindi ko naman talaga naririnig. Literally. Marami sa atin, hindi naman nakakarinig talaga ng tinig ng Diyos eh. Pero ito inatututunan by yung mga nagbabasketball, pag matagal na kayo naglalaro, di ba? Ang tawag dito sa lengguwahe natin mga nagkakaamo yan. Sa banda, yung kakaamo yan ba? Yung mga tatandang ano yung ibig sabihin ng amo yan? Yun yung mga eye contact. Yung nagkakaroon na kayo ng communication, even na hindi kayo nagsasalita. Minsan minsan nga, ba, yung mga sa banda halimbawa, minsan nga walang tinginan eh. Pakiramdaman nila ng drummer, ng singer, alam na nila kung ano gagawin. Nagkakaamo yan na. Ganon din po sa banal na espiritu. Habang ikaw ay lumalalim sa panalangin, sa Biblia, sa yung buhay pananampalataya, na kaya mo ngayong ma-recognize, ay ito galing sa Diyos. Yung conviction. Paano ba natin malalaman yun? Sabi dito sa verse 4, kapag nailabas na siya'y nangunguna sa kanila, yung ating mabuting pastol, at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Ang galing po ng paglalarawan ni Jesus dito. Until now, no? Yung sa literal na mga nag-aalaga ng tupa, mga kambing, kahit nga mga aso, yung mga pets natin. For example na lang, si Blessing, hindi nakikinig sa akin yan . Pero pag sila, Pastor Rodel, Pastor Jehan, Blessing, tatayo na yan. Pero pag ako, hindi . No? Kasi hindi ako yung amo. Hindi ako yung pastol.
Buti pa yung mga hayop minsan, yung mga alaga natin, buti pa sila magaling makinig eh. Pero tayo, magaling ba tayong makinig sa tinig ng ating mabuting pastol? Iyon ang hamon. Na simpleng aso, simpleng alaga, pag tinawag, blessing, blessing, tatayo na yan. Pag tayo, tinawag tayo ng Panginoon, Lord, mamaya na po. Need muna ako ng K-pop. Lord, mamaya mag-ML muna ako. 'Di ba? Mamaya na, yung manya na habit. Then sabi dito, bakit banal na espiritu? Kasi ang banal, sabi dito sa verse 16, John chapter 14 tayo, nadalangin ako sa Ama, sabi ni Jesus, upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay. Ang patnubay na tinutukoy dito, ang banal na espiritu, mababasa natin ito mamaya, na magiging kasama ninyo magpakailanman. Nung si Jesus ay umakyat sa langit, ang bumaba ay banal na espiritu, Acts chapter 2, at yung banal na espiritu na ito, siya yung nasa atin. Siya yung nagko-convict sa atin. Yung salitang conviction, negative to, di ba? Convicted. Sino dito gustong maging convicted? Kasi pag sinabing ex-convict, tandaan natin, hindi lahat ng mga nakukulong ay convicted. Ba, nakulong, tapos lumaya, pwedeng na-dismiss yung kaso, hindi yung sila convicted. Kasi pag sinabing convicted, nakasuhan ka talaga. So, pag sinabing pag sinabing ikaw ay na-convict ng banal na espiritu, na sobrang lakas, alam mong ito'y galing sa banal na espiritu, wala ka nang magagawa kundi sumunod sa ipinag-uutos o pinagagawa ng banal na espiritu. Kulong ka na dong, kumbaga. Kulong ka na. Wala ka nang, yun ang pinanggagalingan ng salitang conviction. Kasi sa pagtagalog, pag binasa natin, mababaw eh. Nakukumbinsi, ganyan. So pag sinabi kasing convict, wala ka nang magagawa kahit ayaw mo. Susunod ka na lang. Di ba yung parang si Jesus Christ, convicted siya ng love niya sa atin. Lord, not my will, but your will be done. Sinabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 5, yung pag-ibig mo, Jesus, siya yung nagpa-purge sa akin. Nagko-convict sa Kanya para isakripisyo niya yung buhay niya. Kahit na kung babasahin natin yung 2 Corinthians, maraming mga hindi rin naniniwala kay Pablo, pero still nagsiserve pa rin siya. Ito yung conviction na mula sa banal na espiritu. Bakit sabi dito, ang salitang isa pang, o sa English, mababasa natin, another, galing sa salitang alon, sa Greek, na ibig sabihin ay another of the same kind, o isa pang katulad niya. Kaya ang banal na espiritu at si Jesus na ating mabuting pastol, iisa lang yan. Again hindi ho tayo oneness, Trinitarian tayo. Pero pag sinabi nating one of the same kind, iisa yung kanilang kalooban, iisa ang kanilang nature, iisa ang kanilang nais ipagawa sa atin. So kaya tayo, kasi isa sa pinaka-neglected na bahagi ng Trinity ay yung Holy Spirit. Kaya I challenge you kapamuso, every time we pray, lagi nating ipanalangin, Panginoong Hesus, gabayan ako ng banal na Espiritu. Kasi yung banal na Espiritu yung nananahan sa atin. At malinaw na naman sinabi sa 1 Corinthians chapter 3, 16, 17, chapter 6, 19, 20, pareho na yung katawan natin ay templo ng banal na Espiritu, ang katawan natin ay templo ng Diyos. Sapagkat one of the same kind, ang Holy Spirit, ang ating Diyos Ama, at syempre, ang ating Panginoong Hesukristo. So ayan ang magbibigay sa atin ng conviction. Malinaw rin na sinabi yan sa siya ang espiritu ng katotohanan. Na ngunit nakikilala ninyo siya, sabi, yung iba, yung mga taga-sanlibutan, yung tao na yung tinutukoy dito. Yung kaninang sanlibutan na tinutukoy, yung sistema. Ito yung sanlibutan na tinutukoy dito, yung mga tao. Hindi nila pinakikinggan, bakit? Hindi nila kilala. Pero tayo, meron tayong banal na espiritu, nakikilala ninyo siya, sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Yun yung tinig na nasa atin, yung conviction nasa atin sapagkat nananahan sa atin ang banal na espiritu. Kaya pag mananalangin ka, Lord, guide me, bibigyan ka ng gabay ng Lord. Hindi pwedeng pababayaan ka niya. Kailangan mo lamang manalangin. Pero ito 5 bagay na kailangan natin i-consider lagi. Kasi baka mamaya may marinig ka, may narinig kong tinig, baka galing sa Diyos to, literal. Kasi may 5 W's may tinatawag. Ano yung una? Yung work, yan yung general revelation, yung mga langit, lahat ng create ni God. Pangalawa, yung kanyang works. Yung word. Una, works. Pangalawa, word.
yung salita ng Diyos. Kasi again, bihira po natin literally na marinig ang tinig ng Diyos. Pero ang salita ng Diyos ang unang-unang binibigay. Kaya dapat nagbabasa kayo ng Biblia. Tapos ito, yung Holy Spirit, yung W, yung whisper of the Holy Spirit. And syempre, yung witnesses, sino yung mga witnesses? Tayo po, yung mga Kristiyano. Kailangan hihingi ka ng payo sa mga mature Christians. Kasi hindi lahat ng Kristiyano mature. May mga Kristiyano din nagbibigay ng ng bad advice eh. At syempre, yung, ano ba yung isa? Yung circumstances, nakalimutan ko yung W. Yung ways, ways. Yung mga circumstances, minsan babasahin mo yung mga nangyayari. For example, yung kay Balaam, di ba, yung propeta, ayaw umabante ng kanyang donkey. Yung pala, hindi na siya pinapatuloy. So, yung mga nakakaalam ng story, kasi gustong pumunta ni Balaam doon sa lugar na pinapapuntahan siya ng hari para sumpain yung mga Israelita. Pero ayaw maglakad ng donkey. Yun pala ay hindi pala kalooban. Tapos sa Genesis chapter 50 verse 20, bagamat masama yung nangyari kay Joseph, binenta siya ng kanyang mga kapatid, muntik na siyang mamatay. Tapos, pero sabi ni Joseph, ang lahat ng ito ay nangyari, all things work together kasi you did evil against me, but God meant it for good. So may mga bagay na masama ang nangyayari, pero mabuti ang kinaiinatnan. So kailangan mabasa natin yung mga circumstances. Even sa Genesis chapter 22, nung naghahanap ng asawa, di ba, si Isaac, di ba may mga signs na binigay? So yung mga circumstances kailangan binabasa natin. Kaya pag tayo ay humihingi ng gabay sa banal na Espiritu, kailangan marami tayong mga i-consider. Pwede kayong humingi ng payo sa mga kaibigan na tama ang ipapayo sa mga Kristiyano. So, ano yung pangunahing aral natin dito? Basahin na natin ito. 1, 2, 3, go! Bilang mga tupa ng mabuting pastol, kailangan nating maging sensitibo sa kombiksyon at pangunguna ng banal na Espiritu. So, tingnan natin ng mga matatandang katulad ko. Tandang katulad ko, no? Sino nakakaalala nitong movie? Magkaalaman na ng edad. Batang-bata pa si Dolphy dyan, ha? Alam mo yung title na to? So, di ko alam kung anong year to. Omeng Satanasya yung title ng movie na yan. Di ba yung movie na yan, meron siyang, si isang Dolphy, siya yung good influence. Isang Dolphy naman, siya naman yung demonyo. Tapos yung nasa gitna, yung ini-impluensyahan. Ganyan po, no? Ganyan ang, kahit na Kristiyano tayo, nararanasan ho natin yung ganyan. Kaya minsan may mga Kristiyano na nauudyo kan gumawa ng masama. May mga Kristiyano naman nauudyo kan na gumawa ng mabuti. Sa tatandaan natin, hindi ho tayo kayang iposes ng masamang espiritu. Pero kayang impluensyahan ang isip natin. Kaya bilang mga tupa ni Jesus, napakahalaga. Alam natin ang tinig ng ating mabuting pastol. Pero hindi nagtatapos sa pakikinig. Bakit? Kung hanggang pakikinig lang, kulang. Napakaganda ng paglalarawan. Ano yung kailangan nating gawin? Hindi nagtatapos sa pakikinig. Number 2, 1, 2, 3, go! Sabi dito sa verse, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Ang galing Pwede kasing makinig ka eh. Pero after na mapakinggan mo, anong ginawa mo? Kaya paano natin makapakikinggan ang tinig ng Diyos? 1, 2, 3, go! Namumuhay ayon sa aral ng salita ng Diyos. Malino na sinabi dito sa James chapter 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Kung pinakikinggan lamang natin, baliwala po. Ang kasabihan po dito sa Pilipino, di ba? Pasok sa isang tenga, labas sa kabilang tenga. Alam na natin ang ibig sabihin nun. Bagamat yun ay hindi literal, yun ay isang idiomatic expression, narinig mo, pero hindi mo ginawa. Natutunan mo, pero hindi mo ginawa. Kasi ganun yun eh. Maaring marami tayong alam.
Pero yung kaalaman na yon, kung hindi naman natin gagawin ng tama, baliwala din. 'Di ba? Kahit nga dito, no, kahit sa makikita natin, so ayaw naman natin, hindi naman tayo mas magaling na attorney sa Senado, no, sa impeachment. Pero yun talaga trabaho ng mga lawyers, ipagtanggol nila yung mga kliyente nila. Pero minsan, kailangan mong baluktutin, you need to bend the law para ipagtanggol mo yung kliyente mo. 'Di ba? Kahit na alam mo na, maniniwala kayo kila Andy Lim, kila Mary Grace Piatos, Nova Santos, naniniwala kayo, totoong tao yung mga yon. 'Di ba? Meron pang mga fruit salad na iba-iba ng mga pangalan. 'Di ba? Yung iba't ibang pangalan. So tingnan natin kung lilitaw sila bukas. Pero ganun din po, no, sa salita ng Diyos. Maaring ang galing ng preacher, ang galing ng payo ng kaibigan mo, ang galing ng pagtuturo ng teacher mo. Pero pag hindi mo pa rin ginawa yan, at hindi ka pa rin nagbago. Kasi ang purpose ng pangangaral, ang purpose ng preaching is not just to impart knowledge, hindi lamang magbigay ng kaalaman, hindi lamang madagdagan ng kaalaman mo, higit sa lahat, magkaroon ng pagbabago. Kung walang pagbabago, kung walang epekto, pinakinggan mo lamang yon. Halimbawa, nung unang panahon, ang turo sa amin, nung first year ako, there are 9 planets. Kasama doon yung Pluto. Pero ilan na ba yung planeta ngayon? Sabi nila, hindi daw planeta eh. Ewan ko, yung latest na napakinggan ko sa mga estudyante. Sa mga estudyante rito, planeta pa ba yung Pluto? Parang hindi na, no? Pero yung time namin, hindi na siya, planeta pa siya eh. So, ibig sabihin, kailangan kong kumburahin yung nauna kong natutunan. Kasi alam kong mali. Kung yun lang simpleng halimbawa, pero ganun din po, no, sa salita ng Panginoong Diyos, sa Biblia. Kaya nga minsan may selective reading tayo eh. Galit na galit ka, pero alam mo yung chapter na to, about to forgiveness mag-iiba ako ng devotion. Nabasa mo about giving, mag-iiba akong devotion ngayon. O kaya, umingi ka ng sign, Lord, ang sama ng pakiramdam ko, atin ba ako ng worship service? Tapos nabasa mo yung dapat, yung araw ng pamahimahinga para sa Panginoon. Alam mo, parang sign na to Kailangan bumangon ako ngayon kahit pagod ako. Tapos nag-iba ka ng devotion ngayon. Pero yung selective reading, kasi yun yung ginagawa ng salita ng Diyos, kinukonvict tayo, ginagabayan tayo. So kailangan kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos, yun ang gagawin natin. Kung ano ang aral, di ba? Napakahalaga nun. Kaya ang pangunahing aral, basahin natin, 1, 2, 3, go! Ang tunay na pakikinig sa salita ng Diyos ay hindi nagtatapos sa pagkarinig. Ito ay dapat humahantong sa pagsasagawa. Kaya nga, di ba sabi, practice what you preach. Pero bilang mga nakikinig, practice what you hear, practice what you learn. Kailangan isagawa natin. Kasi kung hindi natin isinasagawa, pinapakinggan lamang natin at niloloko natin ang ating sarili. Sabi dun sa James chapter 1, verse 22, sa madaling sabi sa Biblia, hypocrisy. Sa lingwahe natin, orokan. Dati kasi plastic ngayon may brand na. So, depende na lang sa brand. Patibayan. Pag orokan, mas matibay yun. Di ba? So, letter B, paano natin na susundin ang tinig ng mabuting pastol? 1, 2, 3, go. Ginagawa ang iniuutos. Ano ang kaibahan nito? Yung una, yung manual mo, yung salita ng Diyos. Meron kang manual. Dapat nagbabasa ka ng Biblia. Pero ito, personal na ito. Ibig sabihin, hindi ito pare-pareho sa lahat. Kasi bawat isa sa atin, may kanya-kanyang kalooban ng Diyos. May kanya-kanyang disenyo. Halimbawa, hindi lahat sa atin inuutusan ng Diyos para mangaral. Hindi lahat sa atin inuutusan ng Diyos para maging pastor. Hindi lahat sa atin inuutusan na maging teacher. Lahat tayo, meron tayong kanya-kanyang tawag na mula sa Diyos. Alam natin yung paglalarawan dito na naituro ni Pastor Joe, yung salitang topos, di ba? Yung topos, yung bato. Pag tinanggal mo yung bato na yan, yung bato na tinanggal mo dyan, pag binalik mo, shoot, sakto pa rin yan. So pag nagbigay ka ng ibang bato, hindi sa sakto, maaring maliit, maaring malaki. Yung siguro pinakamadali dito yung mga laruan ng mga bata, di ba, may mga shapes. Yung bilog, hindi mo pwedeng ipasok sa star. Yung square, hindi mo pwedeng ipasok sa rectangle. So kailangan rectangle lang din. Yun yung topos, yung will, yung perfect will ni Lord sa'yo. Yun yung calling mo. So lahat tayo, bukod sa salita ng Diyos, may gabay ang Panginoong Diyos sa atin.
kung saan kanya pinapapunta, kung ano ang pinapagawa niya sa'yo, kung ano ang pinapatrabaho niya sa'yo. Personal yon. Kaya napakahalaga talaga na nanalangin tayo, lagi tayong active sa discipleship, lagi tayo active sa church. Kasi pag dumadalo tayo, ito yung mga pamamaraan na mas nagiging sensitibo ka sa tinig ng Diyos, sa kalooban ng Lord. Kasi pag ikaw pala absent ka, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nagpipray, tapos lagi mong nirereklamo, hindi ko naman nakakatagpo si Lord, parang ang dry-dry ng buhay ko. Paano nyo ba nasasabi na ginagabayan ng Lord? Pero yun po talaga, basic parang mathematics lang yan. Para ikaw maging magaling sa algebra, geometry, lahat ng klase ng mathematics, kailangan kabisado mo yung four major operations, di ba? Addition, subtraction, multiplication, division. Doon lang nanggagaling. Ganon din po. Panalangin, Biblia, fellowship, church, worship. Yan po yung mga bagay na alam na natin. Pero yan yung mga nagtitrain sa atin upang maging konektado tayo. Mas nagiging sensitive tayo sa iniuutos personal ng Diyos sa atin. Meron pong sinabi dito sa Matthew chapter 21, ano ang palagay ninyo sa verse 28? Rito, may isang taong may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka raw. So makita natin, merong dalawang utos. Una, may tawag muna, anak. Anak tayo ng Diyos. Tapos unang utos, pumunta ka. Ano yung pangalawang utos? Magtrabaho. So pinapaalis ka sa comfort zone. Tapos pinagtatrabaho ka. Yun ang iniuutos dito sa parable na ito. And then, ano sabi? Basahin nga natin, 1, 2, 3, go. Ayoko po, tugon nito. So yun yung sinabi ng isang anak. Ayaw niya, I don't. Pero ang mahalaga yung sumusunod. Parang halimbawa, ito nang sinabi natin, di ba, yung last week, may mga pagkakataon mabigat sa loob natin magbigay. Di ba? Lord, kapos na kapos ako ngayon. May mga pagkakataon maaring masama ang loob natin sa pagbibigay. Pero nangibabaw ang pagsunod. Sa Panginoon, masarap yun. That's sacrifice of praise. Sacrificial offering yun. Halimbawa, huwag na tayo lumayo kay Pastor Joe. Alam naman natin na hindi naman sa umpisa, hindi naman bukal sa loob ni Pastor Joe yung pagiging pastor eh. Pero kahit hindi bukal sa loob niya, sumunod pa rin siya. Along the way, andun pa rin yung kabigatan ng loob. Pero, dahil naintindihan niya, ito ang tawag ng Diyos, ito ang kalooban ng Diyos, along the way, pumunta na siya sa acceptance stage. Hindi ho masama na magkaroon ka ng kabigatan sa loob, ng masama ang loob mo na sumusunod. Pero naiintindihan mo at ginagawa mo, ito pa rin yung tama. Sige, mabigat ang loob ko ngayon, pero along the way sa pagsunod ko, matututunan ko naman itong gawin with joy. At alam naman natin, natutunan ni Pastor Joe, naggawin ito with joy. So yung mga hindi po yung mga hindi pa nakaabot ng patotoo dito, di ba po, ang ginawa ni Pastor Joe, tinapon niya yung mga trophies niya, yung mga malalaki. Yun po yung palatandaan na talagang tatalikuran niya na yung pangarap niya sa pagiging engineer. Mabigat po yun. Dagdagan pa ng mga kung ano-ano yung mga sinasabi sa kanya. Sayang, matalino ka pa naman. Pero ang mahalaga dito, obedience. Dahil sa pagsunod, totoo po, minsan masakit ang sumunod. Pero kung naiintindihan mo na ang pagsunod na iyon ay ginagawa mo para sa Diyos, kahit nasasaktan ka. Di ba meron kang kanta, even when it hurts? Ano yung sunod doon? Even when it hurts. Di ba? Yung pagsunod, ang pagsamba, hindi requirement na masarap, maligaya ang pakiramdam mo. Sa halip, sa oras na ikaw ay nasasaktan, doon nasusubok ang lalim ng commitment mo sa Panginoon. Napakadaling magpuri, napakadaling sumamba, napakadaling sumunod kapag ayon sa kalooban mo. Pero pag lalabas ka na sa comfort zone, yung maglalabas ka na ng pera, o mag-outreach ka na, imbis na mamamahinga ka na lamang ng every Sunday, may outreach pa tayo, ang dami naman nating outreach, meron nga department sa children, may kids, lahat na lang. Tapos lahat ng department na yun, kasama ka pa yata, no?
Maliban lang siguro sa WAM or DAD, depende sa ano mo. Di ba meron mga ganun? Kasama ka na sa praise, PMM, kasama ka na sa ushering, kasama ka pa sa YA. Sumama ka na rin sa WAM. Huwag ka lang sa DAD, di ba? Iba na yun. Ang dami kong outreach Pero lalabas ka pa rin. Tapos fasting na naman. Ano ba ng fasting na naman? Wala sa plano to, wala sa calendar to eh. Pero alam mo, this is the will of God. Yung fasting ko, ayaw ko pa nga sana kasi nahihiya ako sa inyo eh. Pero naintindihan natin, ito yung plano ng Diyos. Ito yung magagawa lang natin. Susunod pa rin tayo. Mas mahalaga ito. Sa umpisa, ayaw mo. Pero ang pinakamahalaga, yung ginawa mo. Normal lang naman yun eh. Sabihin mo kay Lord, Lord, ayaw kong gawin ito. Pero naintindihan ko, ito yung kagustuhan mo, gagawin ko ito. Along the way, matututunan mong sumunod. Along the way, di ba yung mga nananalangin, yung masama loob sa umpisa, Lord, ayaw kong mag-pray, wala akong gana eh. Pero nung nag-pray ka na, parang ayaw mo ng paawat. Nasarapan ka na sa prayer eh. Pero ito yung sana, wag masumpungan sa atin ito. Basahin natin, 1, 2, 3, go. At tumugon ito, opo, ngunit hindi naman pumunta sa ubusan. Diba? May pinapagawa sa iyo ang Panginoong Diyos. Sabi mo, opo, opo. Diba? Meron tayong retreat. Halimbawa, nagre-retreat tayo. Sabi ng preacher, we need to forgive our brothers and sisters. Lord, papatawarin ko na po. Pagdating ng worship service sa susunod, ayaw mong kamayan. Sa retreat, umiiyak-iyak ka pa, Lord, I will forgive. Tapos sabi nung natutunan natin ba sa retreat, Lord, sabi magiging generous na po ako, magiging mapagbigay. Yung oras na ng bigayan. Diba? Maraming mga pinapagawa sa atin ng Panginoong Diyos. Madalas sa atin, yes Lord, yes Lord. Diba? Ang daling kumanta ng yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Pag andyan na, sabihin mo, no Lord, no Lord, no, no Lord. Hindi mo man kinakanta yung no, no, Lord, pero yung gawa. Nagigets natin yung difference? Madaling magsalita, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Pero pag andyan na yung challenge to do that, specific na pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Again, ito po yung mga specific na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Gagawa ba tayo? Susunod ba tayo? Napakahalaga. Kaya ano po yung ating pangunahing aral? 1, 2, 3, go! Hindi sapat ang pagsasabi ng opo, Panginoon. Mahalaga ay ginagawa natin ang kanyang ipinag-uutos. Kaya bilang konklusyon, basa ba natin? 1, 2, 3, go. Ang mabuting tupa ay nakikinig at sumusunod sa mabuting pastol. Maraming tinig sa mundo, ngunit kilala niya ang tinig ni Jesus. Napapangunahan ka lamang ng pastol kung nakikinig at sumusunod ka sa Kanya. Napakalinaw ng sinabi. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. At ito yung magandang larawan, di ba? Na ikaw yung tupa. Nasa kanan mo ang tinig ng ating mabuting pastol. Nasa kaliwang tinig naman natin yung wolf. Araw-araw po, ganyan ang nagiging sitwasyon natin. Kung magiging sensitive lang tayo. Yung paggising mo lang, di ba? Bawa, worship service. Lord, ang sarap matulog ka. Umuulan eh. Lord, aagahan ko ba? Di ba yung mga tanong, simpleng tanong, maliligo na ba ako, Lord? O hindi pa? Hindi ka pa agad naligo. Anong nangyari? Nalilate tuloy tayo. Lord, magbabasa ba ako ng Bible? Yung mga simpleng bagay na yan, na hindi natin ay nauunawaan. Pero meron ng tinatawag na spiritual battle. O yung labang spiritual, araw-araw po yan. Totoo lang. Minu-minuto, segundo. Para ngayon, sa worship service, natutukso kang mag-game. Mag-game ba ako ngayon o makikinig ako sa preaching ng pastor? O meron bang mga nag-game dyan? Hindi, baka nag-check lang kasi iba kasi nagbabasa eh. Huwag tayong judgmental. Nagbabasa lang siguro ng Bible sa cellphone yan, mga yan. Diba? So, yun yung mga challenges. Makikipag-chismisan ba ako? Kaya minsan, yung nasa likod namin, laging sumasaway. Ang iingay kasi ng iba. Diba? Pag may nagsasalita, yun lang simpleng mga bagay lang yan. Pero spiritual battle yan.
Kasi yung pag-iingay natin, nakakagulo sa worship service eh. 'Di ba? Nakaka-disturb sa marami. Sa lahat ng mga desisyon sa buhay natin, bawat minuto, bawat segundo, mayroong magkaibang tinig. Tinig ng mabuting pastol o ang tinig ng kaaway, mundo ang ating papakinggan. Mamimili ka. At the end of the day, ikaw pa rin ang masusunod. Alam natin na dapat ang mabuting pastol ang masunod. Pero hindi na natin, maging realistic tayo. Tayo pa rin ay may desisyon. Tayo pa rin ang may control sa ating desisyon. Tayo pa rin ay may control ng ating katawan. Kaya iniimbitahan ko ang lahat na tumayo at awitin natin ang kanta na Shepherd of My Soul. Ang ganda ng lyrics eh. Sabi, no? Shepherd of my soul, I give you full control. Napakabigat na lyrics nito. Ang panalangin ko, no, kantahin natin ito ng taus-puso. Kasi minsan sabihin nila, napakabigat naman ito, Lord, I give you full control. Ano yung pinakamahalaga? Kantahin nyo ito ng panalangin. Kasi minsan parang pag kinakanta natin, nagiging legalistic tayo eh. Minsan ayaw natin kantahin yung mahal na mahal kita. Kasi Lord, hindi ko napapatunayan na mahal kita eh. Pwede mo namang gawin yan na dinedeklara mo. And along the way, you will learn to love the Lord. And along the way, habang kinakanta mo to, na may panalangin sa puso mo, nang may talagang desire sa puso mo, along the way, matututunan mo, Lord, natututunan ko ng yung full control ng buhay ko, bigay ko sa inyo. Lord, natututunan ko na sa mga bagay na ako'y pinapangunahan mo, ay nasusunod ko. Sabi, I have made a choice to listen to your voice. Whenever you may lead, I will go. Kaya, again, tinatawagan natin ating mga awit. And let us sing this song na may panalangin sa ating puso.